What is up guys? Narito muli ang inyong motovlogger dito sa Taiwan, Jormac Motovlogs. At sa video na ito ay tetestingin natin yung Ulanzi RO94 kung saan natin maikukonekta dito sa ating motor upang magkaroon tayo ng iba't ibang klaseng anggulo. Kung interesado kayo sa video na ito or sa topic na ito, panoorin tong video hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea kung saan nyo ipepwesto rin yung mga camera. Kung X2 man yan or X3 na Insta, pasok na pasok yan para magkaroon kayo ng magandang view katulad yan. Diba? Alright, let's go, let's get it! What is up guys? So ito pala yung gamit natin ko, no? Ulanzi na mount. Ayan, ito yung ating mount dito sa ating Insta360 X2. Ayan. So nabili natin to sa guys, no, sa Shopee. Ang ganda. Hindi siya plastic kundi some kind of metal siya, parang alloy. Pero siya, ang feeling ay premium class. Mura lang to sa Shopee. Tignan nyo na lang. Ayan yung pangalan niya, Ulanzi RO94. So itong video na to ay hindi sponsored. So natuwa lang ako dito sa Ulanzi kaya ginagawan ko siya ng ganito. Ayan ang ganda ng mounting niya. Makikita nyo sa video natin mamaya yung mga mounts na pwede natin paglagyan. Ayan, Ulanzi. Ayan actually pwede nyo rin siyang gamitin sa GoPro. Ayan pwede siyang lagyan ng adapter ng pang GoPro. So ang ganda niya, kahit saan nyo siya ilagay na pwedeng mahukan. Ito yung kanyang hook. Ayan, ganyan yung pwede niyang pagklaman. Pwede siya ikabit sa mga diameter na ganyan kaliit. Ito, kalingkingan. Ayan. Pag kumapit na siya dyan, napaka firm niya. Ang ganda ng kapit niya pag gagamitin nyo guys. Ayan tingnan nyo na lang sa Shopee. I mean mura talaga. Mura talaga siya. Ganito kalaki yung pwede nyang iklam Ayan diba? Kasya yung wrist ko. Yung wrist. Ayan kasya. Pag makakalam siya dyan, pwede ng kwan. Ayan 4 na daliri. Ito ba sa video? Ayan, 4 na daliri hanggang dito. So malapad. Marami siyang pwedeng paglagyan sa motor. Lalo na sa mga motor na underbone or backbone. Ganyan. Marami kasi nakalabas yung mga bakal-bakal nun di ba? So yan, sa S-Max natin, marami tayong pinaglagyan dyan. Actually ito pwede nyo lagyan ng ng mount para sa phone. Ayan, pwede nyo rin i-connect dyan. So ganda siya. So tingnan na natin yung ating videos. Wag na natin itong patagalin. Let's go. Let's get it. So first, ikakabit natin siya dito sa ating side stand. Pero be careful, baka matamaan ng bato sa ating pagmamaneho sa daan. So ayun guys, ang view dito sa may side stand ay napakaganda. Very recommended ito sa mga riders na may mga kasama. Ayan, so kapag mayroong may mga kasama, pwede nyo silang videohan ng ganyan. Ako, maa-appreciate nila. Promise. Pero isa lang ang napansin ko mag-ingat-ingat tayo sa pagliko, lalo na kung nasaan yung side stand natin, nasa kaliwa. Mag-ingat-ingat tayo sa pagliko, baka sumayad kasi yung Insta natin or yung camera natin. So next one naman, dito naman sa likuran natin para magkaroon tayo ng third person view at sinamahan na natin ng invisible stick ng Insta.
napansin ko dito guys sa may likod, sa may top box ay medyo mauga siya guys. Pero okay na okay pa rin yung ating Insta. Stabilize na stabilize pa rin. Siguro mas maganda na ikabit ito sa may handlebar mismo ng motor, hindi sa top box. Kasi pag sa top box, talagang napakauga niya. Ayan, kung mapapansin nyo ay medyo tabingi na yung Insta360 natin dyan sa moment na yan. At hindi na siya naka-level. Ayan, itry naman natin paikutin yung ating motor sa likod para makita natin kung anong view ng ating likuran pagka umaabante yung ating motor. Ayan. So kung kayo ang tatanungin guys, what do you think sa third person view ng Insta360 na ganito? Ang cool, di ba? So next one, dito naman sa may right side sa baba ng ating handlebar. Tingnan natin kung ano naman ang magiging view niya. Let's go! Dito sa may right side ay hindi ko masyadong ma-appreciate kasi puro sidewalk lang yung nakukuhanan niya and it's kind of boring, you know. Pero buti na lang ay Insta360 yung ating camera kasi naiikot natin yung ating view kagaya nun. So at this moment, ililipat na natin yung ating camera sa may kaliwang side naman para makita natin yung mga nasa left side natin at mga kasalubong natin kagaya niyan. At mas na-appreciate ko tong sa may left side better than doon sa may right side kasi mas marami tayong nakikitang view tulad niyan. At syempre, salamat na rin sa 360 view ng Insta360 X2 kaya natin nagagawa yung mga ganyan. At isa pa sa nagustuhan composition na ito ay nakukuha yung tilt ng motor, yung angle niya pag bumabangking ka or lumiliko ka kaliwa or kanan. Dito naman sa may harapan, sa may handlebar at kasama ng Insta360 Invisible Stick. At ganito naman ang gawin nyo guys kung gusto nyo ng wide angle view na hindi parang naka fish eye. Ito ang solusyon dyan.
Actually, gustong gusto ko tong part na to dahil nakukuhanan ng buong buo yung aking motor sa may harapan. And for sure, gustong gusto nyo rin yan. And lastly, itong pinaka-basic na ginagamit ko talaga for everyday na nagbablog ako. Ito ang ginagamit kong position. And mostly ng mga nagmo-motovlog ay dyan nila nilalagay yung kanilang Insta360 or mga anumang action cameras. So ayun guys, yung iba't ibang mounting natin ng ating Insta gamit ang Ulanzi RO94. Ayan. So sana nag-enjoy kayo sa ating video at may natutunan kayo about mounting na yan. So kung meron kayo suggestion, i-comment down nyo below sa ating video na ito upang malaman ko at gagawin natin sa susunod yan. At kung bago pa lang kayo, bago ka pa lang dito sa channel to, please consider like, share, and subscribe sa ating channel para alam kung may sumusuporta sa ating channel at dire-diretso tayo sa pag-upload ng mga videos kagaya nito. So maraming salamat sa inyo. See you on our next vlog. Bye bye!